Sa gitna ng rescue operations, nagkaroon muli ng putukan sa bahagi ng Marawi City na sinasabing kontrolado na ng militar. Ang mga nagliparang bala umabot pa sa Tactical Command Post ng Joint Task Force Marawi. Live mula sa Iligan City, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, dahil nga sa pangyayaring yan kung saan umabot yung mga nagliliparang bala doon mismo sa Tactical Command Post ng Joint Task Force Marawi, inabort yung rescue operation sa buong maghapon. Narito ang aking report. Yan yung kanina. Dito? Nagsimula muna sa paisa-isang putok. Kapit lang. Pumuputok. Sige ma'am, sige ma'am. Walang problema. Maya-maya pa, Dito? Dito nang galing. umalingaw-ngaw na ang mga putok ng baril. Sir, boss. Saka, dito ka simento. Gilidan. Dito ka muna. Dito ka safe. Na tila palapit ng palapit sa aming pwesto sa checkpoint ng Tactical Command Post ang tunog. Tinitira tayo dito ba? Dito yung mga tamo. Ito? Ang nagliliparang mga bala, mauulinig ang tumatama sa bubungan ng mga bahay na nasa aming harapan. Kapit na ba? Roll lang ha. Gilid ka. Gilid kayo. Gilid kay. Ba't malapit yan? Pinasok ng mga pulis ang Agus 1 power plant na nasa aming tabi. Sabihin natin siya. May nakapasok siguro. Tol, Rolls. Ito yung baril mo. Para alamin kung saan nanggagaling ang mga putok. Binabaril kayo ng kalaban dyan? Umaabot man sa amin ng bala dito. Pero matagal na raw kontrolado ng PNP at Army ang lugar, kaya dapat wala ng kalaban dito. Nakaposisyon dito ang aking team umaga pa lang kanina dahil inaantabayan na namin ang pagdating ng mga sibilyang na-rescue mula sa conflict zone. Nang huminto ang putukan, bigla namang nagliyab ang bahay na nasa aming likuran. Hindi muna kami pinadikit dahil walang nakakaalam kung ano ang ugat nito. Electrical wiring yan siguro. Okay. Isang bumbero ang nasuffocate sa fire scene at agad siyang na-rescue. Nagsagawa naman ng clearing operation sa area ang PNP. Sa gitna nito, biglang lumutang ang 4 na babaeng senior citizen kasama ang 2 minor de edad. Mabilis silang in-extract ng pulis saka dinala sa command post. These people should not be there, and meron namang designated evacuation center diyan sa may malapit sa Camporana wherein ito sila, kasama sila. Tinanong ng mga pulis sa mga babae. Restricted zone daw kasi ito para sa mga sibilyan, pero ayon sa kanila, umuosyoso lang sila. Alam namin pero hindi man kami lumapit doon. Tumingin lang kung saan yan, kaninong bahay. Tansya ng otoridad rito, marami pang residente ng Marawi ang naiipit sa bakbakan, pero kinailangang iatras ang rescue operation kanina dahil sa uminitang military offensive. 3:30 ngayong hapon, nailigtas matapos na makalusot umano sa conflict zone na mag-aamang nakarating dito sa poste ng Joint Task Force Marawi. Pero mukhang hindi basta-basta maririlis ang mag-aama. Dahil sa pagtatanong ng pulisya, paiba-iba sila ng statement. Hindi magkakatugma ang mga sinasabi at puro bagong gupit. Ayon sa mag-aama, 9 na araw na silang walang paligo. At sila'y init na, kaya kanina bago sila tumakas, nagupitan muna sila. Pero ayon sa mga pulis, mukhang mahirap paniwalaan ang dahilang ito. May mga tao pa raw kayang makukuha pang magpaayos ng itsura sa gitna ng mga pangyayaring ito. Jessica, hanggang sa tayo'y makaalis kanina sa Marawi City, nasa kustodiya pa rin ng Philippine National Police ang mag-aama na yan at nakatakda raw ito on over sa Armed Forces of the Philippines. Jessica. So Emil, masasabi mong sa sitwasyon ngayon, no, day 23 na ba tayo? Fluid pa rin ang sitwasyon. Hindi mo alam kung saan ang hawak na lugar ng kalaban dahil kung minsan bigla na lang silang sumusulpot sa kung saan at kayang-kaya pa rin nilang magpaputok din sa target ng mga government forces. Jessica, sa totoo lamang, walang pinagbago ang sitwasyon ngayon at noong dumating tayo, noong first day na mag-cover tayo dito sa Marawi. At yung paglipad ng mga eroplano, paglipad ng mga military choppers, hanggang dito sa ground operation. Yung pagpasok ng mga tangke, paggalaw ng tropa, pag-alingaw-ngaw ng putok ng baril, pag-yanig ng lupa sa kada babagsak, yung bomba ng bawat puwersa, ganon ang palagi natin nasasaksikan.
Ang isa lamang malinaw ayon sa press conference at briefing ng Armed Forces of the Philippines, balik sa 20% ang bilang na kontroladong lugar ng Maute Group sa buong Marawi City. Nagkaroon tayo ng pagkakataon, Jessica, na makausap yung ilan sa mga pulis at sundalong sumasalang sa military at police ground operation. Kanilang sinasabi sa atin, Jessica, makapal pa rin daw ang bilang ng mga kalaban pero sila ay nasa isang lugar na lamang at napaliligiran na raw ito ng tropa ng pamahalaan. Jessica. Curious lang ako, Emil. Mukhang may ready na counter naman, no? Parang kung matatawag mong counter yon ng PNP kung saan ini-interrogate nila ng mabuti. Yung katulad ng mga kanina, pinakita mo sa yung report na 3 mga lalaki na sinasabi nila tumakas sila pero mukhang nagduda ang pulis. Can you tell us more about kung paano nila ini-interrogate itong mga ganitong kaso, Emil? Unang-una, Jessica, hinihingan muna nila ng identification card yung sino mang napapadpad dito sa Tactical Command Post ng Joint Task Force Marawi. Kung sakaling walang maipakitang identification o anumang proof ng pagkakakilanlan, dito na pumapasok ang PNP SOCO sa tulong ng lokal na pamahalaan dahil inaalam kung saan barangay o kung saan sityo nakatira ang mga ito. Kung lalabas, Jessica, na talagang kaduda-duda at yung initial investigation ng mga investigator on case na sumasalang dito sa Tactical Command Post nakakita ng butas sa pinagsasabi ng mga taong napapadpad dyan, agad silang itina-turn over sa Armed Forces of the Philippines. Bukod dyan, Jessica, kung mamamonitor mo kanina sa aking report, yung grupo naman ng mga senior citizen na babae kasama yung 2 menor de edad, pagka-extract ng Philippine National Police sa kanila at dalhin sila dito sa TCP, sa Tactical Command Post ng Joint Task Force Marawi. Ang ginawang proseso sa kanila, binerify kung saan nakatira. At lumalabas, Jessica, na nasa gilid lamang ng kampo ng militar dito sa Marawi City, nakatira yung grupo ng mga personalidad na yan. Pero hiniling ng AFP, ng Army, na kung maaari dumaan din sa kanila para ma-interrogate. Ganyan yung uri ng pag-iimbestiga na isinasagawa ng pulis maging ng Army sa sino mang personalidad, sa sino mang sibilyan na mapapadpad dito sa Tactical Command Post ng Joint Task Force Marawi. Ito'y pagpapatunay lamang daw na masyadong mahigpit yung kanilang screening para hindi sila malusutan ng posibleng mga miyembro pa ng Maute Group na lumalabas sa conflict zone. Jessica. Nakagugulat kasi, no, na kahit may putukan, bigla na lang may mga sumulpot na mga sibilyan. Tama yan, Jessica. At isa pang medyo pinagdudahan at isa pa sa mga punto kaya inimbestigahan yung isa sa 4 na senior citizen na babae ay barangay kagawad ng isang barangay dito sa Marawi City, itong tao na ito. Pero nang i-verify kung wasto yung buong pangalan at tumutugma ito sa proper records ng lokal na pamahalaan at ng AFP, dito nagkaroon ng konting butas. Kaya mula sa Tactical Command Post, sila ay agad na dinala sa Armed Forces of the Philippines para doon pa imbestigahan. Jessica. At saka hindi mo rin ma-discount na may supporter ang Maute ISIS dyan dahil yung Maute Brothers mismo taga dyan, no? Yung mga umaalis, katulad nung 3 mga lalaki kanina na pinakita mo sa yung report, kailangan siguraduhin nga na hindi supporter ng Maute ISIS yun. Sa statement, Jessica, na ating nakuha mula sa Joint Task Force Marawi, Philippine National Police, lumalabas na yung 3 mag-aama na hold nila kanina sa kanilang Tactical Command Post, hindi raw ito ang grupo ng mga kalalakihang unang grupo na hindi nila nirelease kaagad dahil nitong mga nakalipas na araw, ilang grupo ng mga sibilyan ding lalaki ang hinold nila. Puro ganyan din ang lumalabas ng classification. Puro bagong gupit, malinis ang itsura at isa ito sa mga kumbaga telltale signs na kung bakit parang maaasikaso pa ng mga sibilyan na yan ang kanilang mga itsura sa gitna ng napakahirap na kondisyon sa Marawi City. Jessica. Kasi ang mga Maute ISIS, many of them, may mga balbas, may mga bigote, di ba? Yung mga buhok nila mahahaba. So, hindi mo rin ma-discount nga bakit may mga, sabi nila, tumatakas sila na bagong gupit.
Yes, Jessica, isa pa sa ginagawa ng PNP, maidagdag ko lamang, meron sila mga intelligence agents na mula sa ground ay naiaangat nila dito sa headquarters at sa kanilang safe houses sa Marawi City. Isa iyon sa kanilang tinatanong kung nabe-verify ba itong mga tao ito na kasama sa mga minomonitor ng AFP at PNP. Bukod dyan, yung ilang pang local residents, pati na yung mga barangay officials na ginagawang asset ng pulis at militar, yun ang isa sa kanilang mga tinatanong para ma-verify kung anong klaseng tao itong mga hino-hold nila. Kung ito ba'y dapat talagang paalisin na sa Marawi City at lumabas na sa safe zone o dapat i-hold at dapat managot sa batas. Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi. Emil Sumangil.